Yun ang naano ko sa ibang bansa. Lahat, kahit sang liga, basta kinuha kang import, kailangan scorer ka. Kailangan may shooting ka sa labas. Hindi pwedeng hindi ka shoot. Kasi pag puro 0-0, papauwiin ka talaga. Agad. Paano yun? Parang ibabuyout rin yung kontrata mo na. Babuyout din or kakausapin ka. Minsan hindi ka pa nga babayaran eh. Papalitan ka lang. Sarap din maglaro sa ibang bansa. Kaya lang, siyempre, may mga, yung malayo ka sa pamilya mo. Yun lang naman yung doon. Kasi yung una talaga, yung unang Thailand ko, nagkasakit ako. Talagang nanginginig ako eh. Hindi, bibili kang gamot. Hindi mo puro sign language eh. Oo, mahirap pa yung language barrier. Pag bata ka, medyo emotional ka pa eh. So, lahat ng bagay, nakareact ka. So, part of growing up eh. Kasi minsan, di ka ginamit. Gagalit ka kasi galing kang UE, star player ka, di ba? So, yun lang. Yung parang enjoy mo lang yung journey. Lahat ng mga kabataan, enjoy nyo lang yung journey ng buhay nyo. Kasi eventually, mananalo ka rin eh. Basta pagsikapan mo, pag-igihan mo, at the end of the day, kahit walang pumansin sa'yo, at least ikaw nag-improve ka. Di ba? Yun lang naman eh. Kasi kailangan talaga pursigido eh. Tsaka pinaghihirapan. Kasi kung hindi mahirap, lahat tayo nandun. Tama, di ba? Yun, sa akin siguro, it took me 13 years bago makabalik. So, sobrang hirap talaga, di ba? So, I'm just happy and blessed na nakabalik talaga. Welcome to this episode of Lockdown. Ako po si Carlos Sacamos at ang ilalockdown natin today ay ang former San Beda Red Cub, UE Red Warrior, ang 18th overall pick ng Barangay Ginebra in the 2011 PBA draft. He played his first season with Powerade before becoming the ultimate Southeast Asian journeyman. Dami nang nalaroan ito, Malaysia, Thailand, Vietnam. Di ko alam kung mamaya papakwento pa natin sa kanya kung saan pa siya naglaro. And syempre now, he's making a comeback in the Asia's first professional league, syempre PBA. After 13 long years, nakabalik siya sa ating best league sa ating bansa. Walang iba kundi si James Martinez. Brad, maraming salamat sa oras at welcome to the show. Thank you sa pag-invite din. Isang karangalan, ma-interview ni Boss Carlo. Seryoso na agad tayo, Brad. First question ko, malakas ba tumalabang Titan Ultra? Actually, binigyan kami last game lang eh. Last game lang, okay. So, first time niyo lang nakatanggap? First time namin nakatanggap nung last game. So, hindi ko pa naman na-try. Hindi mo naman kailangan. May mga sample na binigay eh. Pero sabi naman, effective daw talagang magiging matigas ka. Magiging giant riser. Sobrang tikas. Pero sa kontrata nyo, wala namang sinasabi na kailangan gumamit kayo nito. Wala namang ganun. Wala naman, pero bibigyan kayo ng parang box. Mga ganun. Supply. May supply din. Kailangan yung i-promote siya? Paano siya? Paano niyo siya ipopromote sa social media? Popost mo social media, promote. Tsaka syempre, giveaway din. For mga family, friends, saka kung sino may gusto, syempre. Ikaw, bigyan kita. Padala ko kayo. Tingnan natin. Anyway, syempre, Titan Ultra na tayo. Brad, naghintay ka ng 13, nabanggit natin, 13 long years para makabalik sa PBA. Ano yung tumatakbo sa isip mo nung sa pagitan na yun, yung 13 long years, more than 1 decade? Nandun ba lagi yung pag-asa o may time na nawala na di na makakabalik sa PBA? May time din na parang gustong-gusto ko talaga bumalik nun after nung nag-record ako sa D-League. 58 points. Yung 58 points. So parang sabi ko, kaya ko pa talaga mag-PBA. Kaya lang, nag-tryout ako nun sa Blackwater and tsaka sa Kia. So hindi naman pinalad na makapirma. So, yun lang. Kumbaga nag-settle ka sa mga Southeast Asian countries? So, talagang doon ako nag-focus sa mga ibang bansa kasi ang bilis yung income din.
na kahit 1 week, 2 weeks lang, ang medyo malaki yung bayad. So, kahit pa paano nakakaipon. Nakapag-survive ako after PBA. Yung nag-tryout ka sa Blackwater tsaka sa Kia, anong ano yun? Ilang years ka na nawala sa PBA nun? Parang 3 to 4 years na ata or 5 na. Parang 2016 yun or 17 eh. Hindi, 17 nata. Okay. So, yun, parang kaya pa kasi nag-record nga. So, sabi ko baka may chance pa, baka pagbigyan pa ako ng ibang teams. So, meron din yung last ko pala sa San Miguel. Pinapunta ako ni Coach Boise. Parang 2 years ago ata yun. 2 years ago lang? 2 years ago. Okay. Sinubukan ko pa rin na sana makabalik kasi nag-open daw yung 3x3. So that time, 3x3. Tapos pag nakapirma ka sa 3x3, isasama ka daw dun sa short season nung 5-on-5. Yung PBA on tour. Oo, yun. So, yun, hindi naman pinalad ulit. So, yun, ibang bansa ulit. After ba ng rookie year mo, yung sa Powerade, ano one year contract ka lang nun? 3 years. Ano nangyari nun? Ba't di ka na tumuloy after that first season? Parang nagpalit sa Global Port. Binili ng Global Port. So, tapos, nag-ensayo pa naman ako sa kanila, parang mga halos 1 month din. Kaya lang, sabi nila, hindi ka ila-line up, pwedeng hindi ka na pumunta. Okay. Tapos, bibigyan ka na lang ng salary. So, kahit di ka pumunta, ganun, salary, sabi ko, okay to kahit wala akong ginagawa. Sumasahod ako. So, sabi, parang after mag-November, December na, parang boring na, wala kang ginagawa. Hindi ka rin pwede maglaro sa ibang bansa kasi under contract Or hindi ka pwede magpanalay, mga laro ng panalay, hindi rin pwede kasi under contract ka nga, ma-void. So, tapos tumawag naman sila, i-buyout na lang daw yung contract. So, yun. At least kumita pa rin naman ako. Hindi lang ganun kalaki yung expect ko, pero kumita pa rin. So, nung time na yun, nakatenga ka lang talaga? Tenga lang. Okay. Parang, sumasahod ka monthly, tatawagan mo yung agent mo, boss, pumasok ko ba yung salary ko, ganyan. Kasi siya yung nag-aayos nun. Okay. Tapos nung mga November, December na tumatawag na sila, i-buyout na lang para hindi na problemahin. At least makahanap ka ng ibang team or kung saan mo gusto maglaro, pwede ka agad. Tapos sabi ko, sige, okay lang. Wala nang problema. So after nun, saan ka, ano yung first ginawa mo? Or ano yung first team mo na napuntahan? Parang bumaba akong dilig. Dilig na. Parang Cebuana. Okay naman yung, kasi si Coach Boise rin ata yung coach nun. Parang kung maalala ko, si Coach Boise. So, bumaba ako ng dilig. Yan. Kaya lang kasi yung dilig nun, saglit na lang eh. Oo nga, parang hindi na 2 months, 1 month, 2 months na, tapos yung na conference, agad eh. Yung ganun, di ba? Tapos ang tagal na, next year na ulit. So, kailangan mong maghanap ng ibang way para kumita. Wala pa namang MPBL nun, wala pang PSL. Ngayon, sobrang dami ng liga eh. Ikaw na magsasawa eh. Di ba? Totoo, di ba? So, yun lang. Yun. At least, naghanap ako ng way na talagang kumita. Kasi syempre, bata ka pa nun. Kailangan talaga ipon. Yun yung kasi tinuro nung daddy ko eh. Na kailangan, ipon para may mapundar ka, para sa future. Ganyan. Ngayon, at least ngayon, okay naman yung family ko. Dahil nga dun sa paglalaro ko ng basketball. So after D-League, ano yung nilaro mo? Wala ka bang ginawa? D-League, puro D-League eh. Kasi after nung 2 months, di ba kunwari, after the conference, wala ka nang... Wala eh. Wala talaga. Parang D-League na ata yung next nun. Parang January, February, parang March start. Ensayo ka na ng January, mga second week, third week. Tapos parang March or April ata yung D-League nun. Ako maalala ko, tagal na kasi. Parang ganun. Tapos 2 months, 3 months, tapos na. Wala ka na namang salary. After nun, naghahanap na ako. Pinagkabala mo? Ano ba yun? Nag-sideline ako ng mga sa showbiz. Talaga? The Good Sun. The Good Sun, tsaka On the Wings of Love. So, kasi may agent din ako nun dati sa showbiz. Parang yung Cornerstone. Sila yung tumutulong sa akin nun.
So parang, sige, pwede, pasok ka dyan. Parang supporting actor? Lang, may role ka, pero mga 2 to 3 weeks lang yung parang shooting. Shooting. So, okay naman din. Na-experience ko rin yung... Maging artista. So, masaya rin naman. Kahit pa paano, parang 10K per taping eh. Wow. So, medyo okay naman. Not bad nga. Tapos may 30% lang yung agent. So, 7K sa akin. Okay din. Not bad, di ba? Not bad yun. So, ano yung role mo na memorable? Basketball din. So, yung player ka. Player din. Akala ko parang isang basketball, isang coach. Leading man ng... Hindi pa natin kaya yun. So, yun lang. Naging player din. So, hindi naman lumayo dun sa role. Basketball player tsaka isang coach. So, comfort zone mo pa rin. Comfort zone mo pa rin. Kaya lang, hirap lang din. Siyempre, yung magagalit ka bigla. Yung mga siyempre, may rehearsal pa. Kailangan maano mo yung gusto ng director. Yun lang yung mahirap dun. Okay. Anyway, speaking of comfort zone, siyempre nakabalik ka na ngayon sa comfort zone mo, sa PBA. Ano yung na-realize mo? Ngayon nakabalik ka from the time na nawala ka? Actually, parang tinatanong ko sa sarili ko na kaya ko pa ba? Parang ganun. Yung nagta-tryout ako, yung nagpupunta ako ng ensayo. Halos 1 month kasi ako nag-ensayo dito sa kanila. So parang tinatanong ko yung sarili ko, kaya ko pa ba? Kaya pa ba ng katawan ko? Kasi yung edad, syempre, di ba, medyo may edad na talaga. Parang medyo malapit na rin eh. So parang inisip ko, kaya pa ba talaga? Yun. So, nung tumatagal, nung araw-araw na ensayo, yun, pumapasok na sa utak ko, kaya pa pala. So, kasi sa ibang bansa, yung ensayo, hindi siya araw-araw eh. Talaga? Hindi siya, Hindi siya everyday eh. Kasi maglalaro kayo, katulad sa Thailand, Sabado-Linggo lang ang laro. Back to back. Back to back. Pahinga ka na ng Monday, Tuesday. Minsan, yung team magpapa-ensayo ng Thursday, Friday lang. So, ganun lang? 2 practices a week? 2 practice lang. Or 3, maximum na 3. Wednesday, Thursday, Friday. Tapos laro ka ng Sabado, Linggo. Tapos pahinga ka na naman. So parang hindi ka na nasanay ng everyday na ganun dikdikan ng ensayo. So yun lang dun yung adjustment ko. Parang kasi araw-araw ensayo, yung recovery ng katawan. Ngayon, medyo okay na. Kaya pa pala. Bumalik na yung kumbaga game shape. Oo, tsaka laki nung nalus ko na weight din. Talagang nag-diet din. Ilang pounds ang nawala? Halos 8 to 10 pounds ang nalus ko. So pag Monday, Tuesday sa abroad, parang ka siya, bakasyonista. Wala, liwaliw yun. Punta ka. Okay, wala naman silang requirement. Bawal ka. Wala, basta mag-perform ka lang. Kasi yun ang naano ko sa ibang bansa. Lahat, kahit sang liga, basta kinuha kang import, kailangan scorer ka. Kailangan may shooting ka sa labas. Hindi pwedeng hindi ka shoot. Kasi pag puro 0-0, papauwiin ka talaga. Agad. Yun paano yun? Parang i-buyout rin yung kontrata mo na. Buyout din or kakausapin ka. Minsan, hindi ka pa nga babayaran eh. Papalitan ka lang. Minsan ganun. So, kailangan talaga scorer ka. Pag sa ibang bansa. Kasi depende. Kasi yun ang gusto nila eh. Mga shooting, ganun. 3 points. At least kahit pa paano, meron tayong ganun. So, kaya tumagal din siguro ako sa ibang bansa. Pero hindi ka hindi nangyari sa iyo yun na parang terminate yung kontrata mo? Hindi naman. Ito lang last, yung sa Vietnam, pinalitan lang kami. Yun lang. Or dahil may PBA ka na, or hindi naman? Hindi naman. Okay. Yun lang. Kasi parang hindi kami lang nanalo. Yun lang. So, blessing in disguise na, di ba? Nagkaroon ka ng time na to try out for the PBA. Yun. Parang blessing din na kumbaga, yun naman lagi, pag may nagsarado, may magbubukas eh. Yun naman ang laging motto namin. Motto ng lahat eh, di ba? So, hindi ka pwede mag-dwell doon na... Kasi first time nga rin nangyari sa akin yun eh. So, hindi ka rin talaga pwede mag-dwell na, ba't ako ganito, ganyan. Hindi pwede. Kailangan move on ka agad eh. Kailangan next play ka agad. Kumbaga sa basketball, laging next play. So, yun lang naman. Pero nalungkot ka ba na parang pinalitan agad kayo or inisip mo na, hindi, meron agad akong Hindi, okay lang naman kasi nangyayari talaga eh. Nangyayari talaga yun sa
sa mundo ng basketball. So, kahit sino coaches, players, ano kayo anytime pwede kayo talagang alisin or palitan na kahit maganda yung ginagawa mo. Tapos yun, syempre, sasabihin nila, gusto nila ibang direksyon na. Yun lang naman. So, lahat naman yun accepted Kailangan professional ka lang talaga. Professional tsaka acceptance. Kasi pag hindi mo in-accept na talaga malulungkot ka. Kasi pag, kuwari, hindi mo in-accept na, pinalitan ako or ganito. Wala, malulungkot ka pa. Ang sabi ko, makakasama ko yung family ko ng mas maaga, mas maganda. Yun na lang iniisip ko. Kumbaga, on the bright side. Laging look on the brighter side. So, ang dating pala, para ka talagang yung mga import natin dito sa PBA, sa ibang bansa naman. Na, kahit pa paano naman. Diba? Yun naman ang naging puhunan ko. Kaya rin siguro tumagal din ako sa basketball. So ngayon, sa PBA, anong na-realize mo naman sa level of competition from your rookie year, ikumpara mo to now? Yung competition, same Sobrang taas talaga iba talaga yung PBA. So, iba talaga yung level, iba talaga yung mga players. Mas malalaki, mas mabibilis, tsaka mas mautak. Mas sobrang taas ng IQ ng players. So, ganun pa rin. Kaya lang, siguro ngayon, mas more composed na ako. Not like before nung 2011 ako na galing college, galing UE na batang-bata pa na walang alam sa PBA, di ba? So parang ngayon, medyo mas more relaxed na ako na at least alam ko na yung sistema sa PBA. Ayun. So, pwede mo sabihing veterano ka kahit di ka dumaan sa PBA ng Pwede, diba? Pwede naman. Pwedeng ganun. Pero at least, kahit pa paano, syempre, alam ko naman na kung sa PBA na babasihan, na parang sophomore year ko pa lang din, di ba? Actually, technically, di ba? So, yung mga batang mas matagal na sa akin sa PBA, syempre, respeto ko pa rin sa kanila. Kasi syempre, hindi naman din nila alam kung saan ako naglaro, hindi rin naman alam, di ba? Parang syempre, lang din, binabalanse lang din. Pero may gusto ko bang patunayan sa kanila na hindi na ako technically sophomore dahil marami na akong pinaglaruan? Or wala ka namang ganun mindset? Wala namang ganun. Pero syempre, as long as, kasi sobrang competitive ko rin. Sa practice, syempre, gusto ko pakita na kaya ko pang sumabay sa inyo. Kaya ko pang ganito, ganyan. May bilis pa ako. Di ba? May talon pa rin ako. May ganyan. May mautak din ako. Di ba? So gusto ko talagang pakita rin sa ensayo na kaya ko talagang sumabay. Okay. So sa technology ngayon, tingin mo yung age natin, 38, 39, na pwede pa talaga? Pwede pa masabing, kaya pa. Kaya pa? Kaya pa. At least, siguro ngayon sa kinakain din, sa lahat, pati alaga ng katawan, feeling ko yung technology nga, mas okay ngayon kaysa yung compared noon na pwedeng mas alaga sa katawan. Ang dami na kasing equipment din ngayon di ba, na pwede kang yung mga cryo, yung buong katawan, naka-yellow, di ba? Tapos may hyperbaric chamber pa, yung mga oxygen. So, ang dami ng technology ngayon na wala dati. Malaking bagay yun. Malaking tulong yung mga bagay technology. Oo, syempre. Kasi, mafe-feel mo talaga na parang bumabata ka ba? Or mga babad sa yellow, di ba? Malaking bagay yun sa age. Puro ice talaga. Ice, hot compress, puro stretching. Yun ang number one, stretching talaga. Kasi dati parang pwede ka pa mag-do away without stretching. Ngayon, hindi pwede. Kailangan proper warm-up na talaga. So, dati, nung bata ka, kahit maglaro kayo. Laro agad. Laro agad. Walang stretching, walang okay na. Ngayon, kailangan warm-up ka kahit mga 15 to 20 minutes warm-up. So, para medyo loose na yung muscle mo, sanay na kagad sa pagsabak mo sa ensayo, tsaka sa game. Okay. Sino yung mga young guns sa team mo na kala mo, di ko na masasabayan to, pero kaya ko pa pala makasabay dito? Actually, si Josh Munson, nakalaban ko pa sa Thailand yun. Ay, oo nga. Nag-uusap nga kami. Nag-uusap nga. Josh, how old were you where you were playing in Thailand? I was 22. Tama nga, kasi ako, 29 at 30 ako nun. Okay. Nung naglaro. Naglaban kami sa Thailand. So, parang nakakatawa din na naging kakampi pa kami sa PBA.
Tapos sila Franyo, syempre pinapanood ko lang nung... Kung ako, nanonood ako ng NCAA. Letran. Oo, tapos syempre nag-UE pa siya. Oo nga pala. So parang... Ang galing nung bata. Sobrang talino. Tapos ang utak niya maglaro. Ang bilis din. Parang snatcher eh. Galing mag-agaw ng bola. Tapos lalo syempre si Calvin. Sobrang... Meron mo, 37 na ata siya eh. Galing pa rin. Yung makasabayan na. Sa age. Nakakalaban ko siya nung college. Galing pa rin. Kaya feeling ko talaga, tatagal talaga sa PBA. Baka hanggang 45, 50, makakalaro pa rin. Tingnan mo Okay. The beast talaga eh. Lakas ng katawan, sobra. Paano ka napasok sa ano? Paano ka nagkaroon ng chance to try out for Northport Titan? Nung may nakita ako nag-post na yung Northport magta-try out sa Winter Pine. Pumunta ako nung first day. Tapos sabi nila may drafting pa. So pwede kang bumalik after drafting. Ayun. So ang lapit ko lang din naman eh. Dito lang sa Victoria yung practice. So sinubukan ko. Halos 1 month nga ako nag-ensayo sa kanila. Okay. Tapos parang 3 to 4 days na lang doon ako nakasign eh. So, yung unang tryout nun sa Winter Pine o sa Victoria na? Sa Winter Pine. Si Coach, ano na yan? Coach John na yan? Ang nandun lang si Coach Renzi. Tsaka si Coach Chonko. Raymond Chonko. Silang dalawa yung nandun sa tryout eh. So, feeling mo na-impress mo sila kaya, uy, pwede pa to sabi lang naman nila, balik ka na lang sa after, yun nga, yung drafting. Kasi may drafting pa eh. Tapos para makita ka ulit. Yun, at least, pinabalik lang, balik. Kasi sa yung nagta-tryout, pakunti ng pakunti eh. Ano yung swerte lang. Ilan nagsimula? Ilan nag-tryout nagsimula? Parang 1 month before the opening. So parang ang nangyari, yung iba, MPBL kasi. So hindi sila pwedeng... Parang blessing din talaga eh. Parang nakaguhit din. Kasi yung iba nasa MPBL. Tapos tayo medyo available naman tayo. Araw-araw nakakapunta ng ensayo. Sila parang punta. Lang. Tapos hindi na naman pupunta. Tapos pupunta, hindi na naman pupunta. So parang yung commitment din ng ibang players. So baka ma-breach of contract naman sila sa MPBL. Siyempre, ayaw nila yon. So yun, parang iba pupunta, hindi pupunta. Tapos siyempre nakita siguro nakita rin nila na committed tayo na everyday, nandun naman tayo, walang reklamo, sunod lang. Baka siguro kahit pa paano, na-impress din, di ba? Yun, at least nakapirma tayo. So kung saan mo nakita yung post na sa social media, sa Facebook? Si Boss Danny rin naman nagsabi sa akin. Siya nag-ano sa'yo. Yung agent sabi niya baka gusto mong subukan na pumunta dito. Nakalagay naman pati mga free agent, di ba? Walang sinabing age limit eh. Wala namang age limit eh. So, ito importante. Tinry lang. Kahit pa paano naman, okay naman yung napakita ko dun sa yung tryout. Ayun, speaking of mga oldies but goodies pa rin. Siyempre, nakikita ko sa mga post mo, siyempre nakakalaro ko sa mga alumni league. Pinoy Liga, mga, siyempre, San Beda Leagues. Sino yung mga ex-pro or former mga amateur athletes na mga medyo matanda na kagaya mo, na tingin mong pwede pa rin makabalik ng PBA? Nawala sa PBA ngayon, pero nakakasabayan mo ngayon sa mga alumni league. Sa alumni league? Siguro si Bam Gamalinda, pwede pa eh. Tsaka yung size niya, 6'3", 6'4" na wingman. Pwede pa sa PBA. Pero sino pa ba? Sa mga MPBL, ang dami rin naman eh. So parang swertihan lang din talaga na yung mabibigyan ka ng chance eh. Parang siyempre gusto ka rin ng coach dapat. Kasi yun ang number 1 eh. Dapat gusto ka ng coach. Tapos siyempre yung timing din. Sa timing, feeling ko timing din lahat eh. So yung para sa'yo, nagtugma-tugma sa akin talaga? Parang nagtugma-tugma na at least may naniwala pa na kaya ko pang sumabay sa PBA. Nabanggit mo Bam,
Nakasabay mo siya sa ano dati? Beda? Hindi. Sa Alumni League nga lang. Sa Alumni League na lang? Alumni League lang. Tsaka nakasama ko siya sa Davao. Okay. MPBL. Anong team mo nun? Davao nga yun? Davao din. Davao Tigers? Davao Tigers. So, nakakampi ko siya last year. Tama, last year. Galing pa rin. Kahit nga si Bonbon Bonbon Custodio, pwede pa eh. Yun, medyo mas ahead sa akin. 44 na ata. Early 43, 44 na rin si, si Kuya Bonbon eh. Pero ang galing pa rin. Yun, mga ganun. Pwede pa. Okay. Baka pag napanood nila to, baka ganahan pa na mag-try out. Anyway. Ayun, yun nga, Beda, na laro mo. Balik tayo sa sa roots. Siyempre, Beda, doon ka nag-high school. Isa sa mga pinapatanong ng mga tropa natin, si TJ Manalaysay. Gusto niya malaman yung balikan mo lang daw yung paglalaro mo under kay Coach Ato Badulato. Yung pressure na yung expectation sa inyo na kailangan manalo kayo, di ba? Na parang bawal matalo nung time. Bawal matalo. Nung time ko kay Coach Ato, parang lahat ng liga, champion kami, parang 22 na liga. Wala kaming talo. Yung buong taon na yun. Okay. Lakas namin eh. 1 year lang yan? 22 leagues? No. Grabe. 22 leagues. Lakas ng team namin nun. Si Taganas, Minor, Texon, Tirona, sobrang lakas ng team namin. Parang every tournament, lagi tambak 20, 30. Laging champion eh. So, yun? Parang gaano ka galing na coach si Coach Ato na he brings out the best in you? Si Coach Ato kasi simple lang eh. Pag dumipensa ka lang, pag gusto ka niya, talagang igagamitin ka niya. Pag nagustuhan yung laro mo, talagang sobrang babad ka kay Coach Ato. Pag nakita niya na masipag ka rin, na ensayo, pag kasama ka dun sa... Kasi short rotation lang si Coach Ato eh. Parang siguro 8 players lang talagang niro-rotate niya. Pag nakasama ka dun sa 8, babad ka? Babad ka talaga. Ako, sobrang privilege ko na sobrang, sobrang thankful ako kay Coach Ato. Kasi talagang siya yung nagbigay talaga ng break sa akin. Na, kumbaga, NC pataas hanggang, di ba? Doon ko nakita na kaya kong maglaro talaga eh. Kasi yung sa NCAA, una, doon sa, sino ba to? Sila JV Casio pa. 2002. Yung unang champion. Kasama na ako doon. Pero lang ako, statistician. Okay. Parang initiation dahil di ka pa kasama kasi sa red shirt or... pinapili niya ako eh. Sabi ni Coach Ato, anong gusto mo? Prada Juniors ka muna or gusto mo line up na? Pag na-line up ka, hindi ka magagamit. Tapos pag dito sa Prada Juniors, babad na babad ka. Sabi ko, syempre, kung ikaw player, doon ka sa magagamit ka, di ba? Tapos yun, ginawa niya, sinama niya ako sa statistician ng yung 2002. So, naramdaman ko na agad yung NCAA, yung mga tambol. First time ko yun eh. So, parang nakaka-excite. Tapos after ko nung next year, yun, at least, halos lahat kami rookie. Yung NC na yun. So, walang tumalo sa amin. Yung simula nung 3-peat yun bago ako graduate. So, ka 3-time junior champion ka sa NC? Pero yun nga, yung una, statistician lang. Pero kinakount ko yun. Siyempre. Kasama diba? Technically, Pero yun nga, ang pinakatalo lang namin yung sa Dumaguete. Yung graduating na kami lahat. Yun lang yung tumalo sa amin. Ano liga yun? Nakalimutan ko yung liga eh. Pero sa Dumaguete yun eh. Parang... Summer League? Hindi. Parang, basta, nakalimutan ko yung liga. Pero ang tumalo sa amin nun sila PCU, sila Raba. Yun yung pag-graduate na kami lahat. Nag-iisip na kami kung saan kami pupunta. Pinunta kami ni Coach Franz, kami ni OG Minor. Kinausap kami na, lasal na kayo ah. Tapos tumatawag si Coach Dindo sa akin. Ikaw huwag ka na dyan, sa UE ka na lang. Wala akong gwardiya. Mga ganun si Coach Dindo. So, parang lahat kami nag-iisip na kung saan pupunta. Si Texon, may kumakausap din. Kay Taganas.
Parang lahat kami, kasi pag nire-recruit na, parang nawala yung ano namin na, may isang liga pa tayo, kailangan pag-champion nun si Coach Ato bago tayo maghiwalay. Yun lang siguro yung pinaka-ano namin. Natalo talaga. So, buong year. Yung second year yun. Yun lang yung talo namin. Ayun. Ba't di ka tumuloy ng seniors, Beda? Kasi naka-commit na ako kay Coach Dindo sa UE. Kinukuha naman nila ako, kaya lang iti-team B. Sa Beda? Sa Beda, seniors. Okay. Bakit? Ba't daw team B? Puno na daw Kasi sila, sino ba to? Ronnie Bughaw daw, sila Alex Angeles pa yung mga guardia nun. Yun. So, sabi nila, pwede ka, iti-team B ka muna. Kaya lang kasi tumatawag yung sila, yun nga, Coach Dindo, pati si Coach Franz na dito na lang kayo, la-line up kayo kagad, ganyan. Mas maganda pakinggan kasi diretso So parang kumbaga pinili mo yan dahil ayaw mo na mag-team B muna. Tapos nung iti-team B rin sila JR Taganos nun, sila Gege Castillo, sila JR Texon. Sinasama ko na sa UE. Sabi ko, dito na lang kayo, la-line up kayo. Tapos recruit mo na rin nire-recruit ko, syempre, alam ko, winners to Pagkakampi ko sila, mananalo kami. Biglang tinawagan sila ng Beda na, la-line up na rin kayo. Bumalik sila. Okay. Ako, committed na kasi. Gusto ko rin sana bumalik, kaya lang, konti na lang yung may, isang salita Parang ako, nagsabi ako na committed ako sa'yo. Yun. So, yun ang sa akin kasi. Nakakommit na ako kay Coach Dindo Ayoko naman na sabihin, babalik ako doon kasi kinukuha na nila ako kagad. Diba? Ila-line up na raw. So, nakakommit na ako kay Coach Dindo nun. Tingin mo tama yung decision mo na if you look back now, tingin mo... Oo, syempre. Syempre naman. Lahat naman ng decision dapat wala kang regrets Diba? Yun lang naman yung sa buhay. Siguro, may mga na, pero hindi ko naisip na na maling desisyon yung nag-UE ako. Parang, dun din naman ako nahasa ng gusto. Tsaka, under kay Coach Dindo, sobrang, rin ako nag-boom din yung career ko sa kanya. Nag-blossom ka talaga. Nag-blossom din naman ako sa kanya So, na-convert niya pa ako sa point guard. Kumbaga combo guard ka diba? Combo guard ako nun So, at least na talagang naano niya ako sa magiging point guard. Kaya lang points guard kasi ako. Okay lang. Talaga Kaya nagagalit siya sa akin Pagtira na ako ng tira dun So, ayun, at least kahit pa paano. Okay naman yun nga lang, ang regret ko lang dun sa college career ko, hindi ako nanalo ng championship sa UAP. Pero lahat ng liga, aside from UAP, champion kami. Home and away, champion kami. Father Martin's champion. Nike Summer League. Pati PCCL, diba? Champion din kami. So, lahat ng liga before UAP or after, champion kami. Pero, yun nga, di lang pinalad. Ito, yung isa pang tropa natin nagpapatanong, si Fred Gonzalez. Nung naging kalaban mo na yung Beda, ginaganahan ka pa rin daw ba sa pag naririnig mo yung Indian Yell? Siyempre. Kumbaga, dahil naalala niya, kalaban mo yung Beda nun sa PCCL, nagpaulang ka daw ng 3 sa Beda nun Nakachamba lang ako. Parang kasi, siyempre, yung Indian Yell, parang iconic na yan sa San Beda Sa lahat. Pag nakarinig, alam mo na agad. Alam mo, Beda kagad. So, nakagana rin talaga siya. Kaya lang, nung naglaban nga kami sa PCCL, nung championship, swerte lang din na pumasok yung mga tira ko. Minumura nga ako ng mga alumni. Babawi namin yung diploma mo. Gumagano pa. Nakakatawa rin yung mga alumni ng Beda nun. So, swerte lang din na nanalo kami nun. Parang sinwerte lang kasi kaagalig lang nilang champion ata nun. Na si Equi pa yun. Sam Equi pa. Swerte lang din. Pero wala kang axe to grind na parang gusto patunayan sa Beda na, di nyo tinimi agad Wala naman. Pero siyempre may konting lang din. May konting parang competitiveness lang din na
chip on your shoulder na gusto mong ano. Kasi ang dami rin naman nilang recruit nun sila. Ang ganda rin ng recruitment nila nun after nung umalis kami. Umalis ako eh. Parang sila Pong Escobar, nandun na, di ba? Sila, yun nga, nagka-equi sila. Ganda na rin ng recruitment nila nun after nung na-handle sila ni ano eh. Kasi wala pang sponsor nun nung pag-graduate kami. Nung after nun, gumanda na. Ano, yun yung pumasok sila MVP ba? Yan. Yung pumasok na sila MVP, doon sila talaga nag-boom din, di ba? Okay. So yun, moving on to, nabanggit mo na, UE. You were part of that, medyo disappointing 2007 team na you swept the regular season 14-0, but you fell short against LaSalle. Ano yung natutunan mo doon? Nadala-dala mo pa rin hanggang ngayon? Siguro dapat nung 2006 pa lang, champion na kami. Yun yung parang kulang kami sa experience lahat eh. So kasi nung 2006 Bonbon Custodio nga, 2006 number 2 ata kami noon, twice to beat kami. Kalaban namin UST. UST ako eh, so buti na lang, tinalo namin kayo. Anyway, sige. Ayun, hindi siya pinalaro. So, yun ang parang, kung nanalo kami nun, championship, may experience na kami. Win or lose nung pag nag-championship, win or lose, may experience kami coming from the 2007 season. So, nung na-sweep namin, di ba? Sweep. Di, pagdating nun, parang 1 month kaming pahinga. May step ladder eh. Medyo matagal yun, asang buwan. Matagal yung laro namin. So parang nagpa-party na kami, kain, lahat, pakain. Talaga? Hindi pa tapos. Champion na kami, parang champion na raw, gano'n. Tapos parang tas nagkabagyo pa, step ladder, tas nagkabagyo. So parang nadagdagan na naman yung break. So parang, siguro naging lang kami nun, naging complacent. Pero looking back, alam ko nung game 1, lamang na kami ng 20 eh. Parang, tapos nahabol lang. Nagka-momentong, tapos, yun. So, pero, yun lang siguro yung talagang inaano ko sa college career ko na hindi ako nakapag-champion ng UAP. Alam ko kahit makakaisa-dalawa ako dun eh. Pero, hindi pinalad eh. Ano yung, pwede ka ba magbanggit ng yung mga, kunyari, hindi pa nakwento dati na naging factor nung collapse nyo na yun? Meron pa bang di alam ng tao na nangyari sa inyo that time? Nung 14-0? Kasi grabe yung turnaround talaga na sobrang dominant yun nung Elims, tapos biglang, di ba? Meron, feeling mo ba, feeling mo nakwento ng lahat ng ibang players, ibang players? Or meron ka pa bang gusto ilabas na hindi mo pa nasasabi? Siguro yung mga ibang play lang, binago. Kasi yung mga play para sa akin, pinapunta kay Borboran. Pero okay lang yun. Siyempre, adjustment yun for coaches eh. So, okay naman ako dun. Parang yung play lang, pinapunta kay Borbs nun. Ano yun? During the game, parang nag-adjust lang si coach? Hindi. Practice lang. Practice. Okay. So, yun lang naman. Na may mga play para sa akin din kasi. So, yun lang. Pero hindi naman ako, okay lang yun. Wala naman yun lang yung parang mga adjustment na ginawa ni coach. Nag-adjust siya dahil feeling niya may mismatch or? Feeling niya, scouted na. So, okay naman. Wala namang masamang tinapay dun. Pero tingin mo, ikaw nga yung parang target man ng LaSalle. Kasi maganda yung bantay sa'yo. Maganda naman din yung pinakita ko nung season na yun eh. Parang top 10 ata ako sa stats nun. Parang nasa top 10 ako eh. So, feeling ko medyo, yun yung pang third year ko na nun eh. Parang medyo veterano ka na nun sa team. So, parang medyo, alam mo na, parang kaya mo na rin yung mga, kaya mo na sumabay ka na, sino ba yun? Sila JV, di ba? Siyempre, si JV, kakampi ko. Sila TY Tang. Kaya mo nang sabayan din. Yun lang. Siguro talagang lang. Parang para sa kanila din. Kasi, di rin naman kami, Yun nga, yung game 1 talaga yung crucial doon. Kasi alam ko, lumamang kami ng malaki. Pero nahabol nila, nadaan-daan kami, tapos nanalo sila ng 1 point. Parang yun yung turning point eh.
So, yun, moving on to the PBA, your rookie year with Powerade nga. Medyo memorable yung rookie season mo dahil kung naalala ko yung mga lumiliyab na kamay ni Gary David. Cinderella team kayo nun na, di ba, parang as the number 8 seed, tinalo niyo yung BMEG to sumabot kayo na finals. How memorable was that that conference na in your rookie year, medyo munti kayo maka-upset of upsets? Parang ang saya kasi rookie year mo, yung nananalo yung team mo, parang kasama ka pa sa history na yung number 8 nanalo sa number 1. Parang, yun nga, surreal feeling Parang, kasi ang galing ni Gary talaga nun. Sobrang galing. Tapos yung, siyempre yung bata, si JV, Casio, number 1 pick, Mario Lassiter. So, tapos Dog Kramer, Adukol, Kuya Ricky Kalimag. Parang ganda nung combination ng team na may bata, matanda. Parang fit siya yung team na yon. Perfect siya sa yung binuo ni Coach Bo na team. Ang ganda. Yung Cinderella team na yon, saan mo siya irarank kung ikukumpara mo sa ibang teams na medyo maganda din? Yung mga parang improbable na mga runs. Pwede mo ba siya? Parang siguro yung sa Sixers. Kay Iverson. Nung sa against the Lakers. Kasi lakas naman talaga rin ng token text. Yung time sila Jason Castro, Fonasher pa ata in that time. Alapag pa. So, at least, yung run, ang ganda. Kaya kahit ngayon, nagre-reunion kami. Once a year daw, twice a year. Sabi ni Boss JB. Mag-reunion daw yung JB Bailon. JB Bailon. So, nakakatuwa kasi parang yung Powerade lang yung nagre-reunion Oo nga. Diba? Every year, meron reunion na kay Boss JB. Ganun ka-close yung team na yun. Kumbaga, that says a lot about the chemistry of the team. Diba? At least yung iba, kasi yung iba nasa US na Katulad ni Kuya Will Antonio ata, nasa US na. So, yung kung sino lang available dito, talagang pinipilit nila ang pumunta dun sa mga reunion. So, talagang yung closeness ng team. Yun, si Sean Anthony, bago umalis. Sean Anthony. Di ba, nag-retire na siya. Bago umalis, nag-reunion pa para sa kanya. Tapos bago siya bumalik ng Canada ba? Nakita ko ata may post na gano'n. Yan. So, yun nga, very solid din yung team na yun, yung Powerade na yun. Masaya din yung syempre. Experience ko nun. Kasi pag nananalo yung team mo, dahil bonus Di ba? Kahit hindi ka nagagamit, yung bonus. Tapos ginagawa ni boss, ginagawa niya 1 month. Kuwari, nanalo kayo ng, yung Game 7 sa Rain or Shine. Ginawa niya 1 month. Di ba dapat entering semis or finals ata. Ang ginawa niya, double. Wow! So, sarap nga. Sarap nung feeling nun. Kasi laging 1 month. Tapos minsan, tina-times 10 niya. 1 game bonus. 1 game bonus lang yan, ha? 1 game bonus. Times 10? Minsan, tina-times 10 niya. Siyempre, ayaw ko ba nun? Kaya nga, mas maganda pag sa PBA talaga nananalo yung team mo. Mas makakaipon ka. Katulad nung ginawa nga ni boss, ginagawa niya 1 month. Imbes niya yung, di ba, entering semis, 1 half. Gagawin niya 1 month ulit. Ayun. Nakakatawa rin. Mabait din yung boss namin nun. So speaking of yun ipon, let's move on to yun sa being a journeyman sa abroad. Southeast Asia ka talaga. Kumbaga, doon ka nakaipon, doon ka, yun yung naging livelihood mo within Southeast Asia. Paano ka napasok as an import? Saan yung first country mo? 2016 kasi si Boss Danny, parang, nag-open sa Thailand ng Asian. So, Asian import? Oo, Asian import. Kaya lang, yun ata yung time na, tinatanong niya ako na, saan mo gusto? Sa PBA ba or gusto mo mag-Thailand ka na? Ako sabi ko, syempre, PBA. Kasi, iba yung pag nandito ka lang So, pinag-tryout nga ako ng Blackwater, tsaka Okay.
Nung time na yun, pinag-tryout niya ako doon. Pinag-tryout niya ako dito sa Kia. Kia pa ata noon that time. So yun, hindi ako nakuha. Sabi ko, boss, pwede pa ba doon? Wala, nag-start na. So the next year, kinuha ko na. Yung Thailand. So doon nagsimula. Pag maganda yung nilaro mo, nanganganak, may Malaysia. Sa Johor Bahru. Ano yun, nasa scout ka kasi doon? Hindi ko alam kung paano nila, paano ka nakakontak? Oo, nakakontak Biglang sasabihin, may open sa Johor Bahru. 5 years din ako naglaro doon. Every year. Kuwari, 2 weeks, 1 week, 2 weeks. Laro ako doon. Lipad ako ng Thailand. Balik ako sa kanila. Parang talaga ganun, Tapos Indonesia. Jet setter Sarap nga. Sarap din maglaro sa ibang bansa. Kaya lang, siyempre, may mga, yung malayo ka sa pamilya mo. Yun lang naman yung doon. Kasi yung una talaga, yung unang Thailand ko, nagkasakit ako. Talagang nanginginig ako Hindi, bibili kang gamot. Hindi mo puro sign language Oo, mahirap pa yung language barrier. Tapos, 3 days, uminom akong gamot. So, walang epekto. Buti pala doon, pwede over the counter, antibiotic. Binigyan ako ng mas malakas. Okay. So, yun din, mahirap kasi solo ka lang. Walang katulong na... Oo, wala kang katulong na na pwedeng, kapag nasa bahay, kumari, dito ka lang, may sakit ka. May mag-aalaga pa sa'yo, may pwede kang pabili ng gamot, di ba? Yun lang naman yung mga doon. Pero pag titimbangin mo yung pros and cons ng pagiging OFW sa abroad, sa Southeast Asia, mas matimbang ba yung mga positives kaysa sa negatives? Oo, kasi mas angat talaga tayo Hindi ko naman inaano yung ibang bansa. Pero yung level talaga nung competition dito sa Pilipinas, mas angat talaga sa ibang bansa. Kaya kinukuha tayo ng mga ibang bansa na maglaro sa kanila. So at least ma-maximize mo nga lang talaga yun na kung ano gusto sa'yo nung boss nyo or nung coach nyo para tumagal ka rin. Kasi hindi pwedeng, yun nga, yung 0-0 points ka. Gusto mo assist lang. Hindi pwede. Hindi pwede dun sa kanila Kailangan shoot ka rin talaga Kasi yun yung kulang sa kanila talaga. Yun ang kulang sa kanila kasi wala silang mga scorer, shooters. Kasi sa kanila, parang isa lang yung pro league. Kumbaga sa Thailand, yun lang. Ngayon nata, 2 na. So, sa Malaysia, MPL, every 2 years lang yun. Every 2 years lang? Every 2 years lang yung liga nila na yun, So, pero marami silang mga side na liga. Pero yung pro league nila, every 2 years, di ba? Saan makakita nun? Yun, so, parang talaga kung ano lang yung gusto nung boss nyo. Pero kailangan talaga yung maka-score ka Kasi yun yung parang dun sila natutuwa. Yung sa 3 points. Sa parang medyo entertainment value. Entertainment din sa kanila Sa mga boss na, kukunin ka ulit namin. Ganon. Yun yung mga sa akin Parang kahit ako paano, syempre may shooting ako kahit konti. Kaya medyo nagustuhan nila. Tsaka ang dali kasi ang e-screen sa'yo, 7-footer. Paano hindi ka malilibre, di ba? So isang screen lang, open ka. 7-footer yung e-screen sa'yo. So hindi ka nila tatrapin kasi mas sila dun sa 7-footer. Kaya mas madali. Yun lang naman yung mga dun. Natutuwa ka ba? Parang or fulfilled ka ba na in a way nakakatulong ka sa growth naman nila? Sa growth ng mga professional league nila sa level of competition. Kasi minsan, pinapagaling mo sila kahit paano. Minsan din, ang nangyayari doon, magsa-sideline kang coaching. So nagsa-sideline ka rin ng coaching doon. Kasi minsan makikita ka nila. Yun nga, di ba minsan sinasabi ko sa'yo na Monday, Tuesday, wala kang gagawin. Pwede kang mag-sideline ng coaching doon. So kinukuha ka rin nila. Tapos babayaran ka nila. 2 hours lang. Tuturo separate ka lang. Separate payment. At least makakaipon ka rin. So, extra money, syempre ako, lahat ng pwedeng pagkitaan, gagrab ko yun. Di ba? Basta lang, yung patas lang sa buhay na income. Okay ako doon. Kasi malinis yun Di ba? So, yun, coaching. Sige.
Kahit barok-barok yung English mo, hindi rin naman sila makakaintindi. Pero nag-get mo naman your message across. Oo, syempre. So, kasi yung iba naman din, hindi rin sila marunong mag-English. Kailangan ita-translate pa nung kakampi nila sa kanya. Ganon din eh. Okay. Saan pinakamasarap maglaro within Southeast Asia? Ang pinakagusto ko, Thailand talaga. Thailand. Kasi mura. Tapos mura yung bilihin. Mura bilihin, masarap pagkain. Tsaka ang daming pwedeng puntahan pag wala kang ginagawa. Tapos Malaysia, okay din. Kasi sa Johor, yung Johor ko lagi parang 5 years ako naglaro dun eh. So okay din, 2 weeks. Kaya lang medyo parang probinsya siya eh. Johor Bahru. Johor Bahru, yan. Tatagos ka lang, Singapore na, pwede kang bumalik. Ganun yung ginagawa ko minsan. So, ginagawa mo yan pumunta sa Singapore? Para additional tatak. Yabang yan. Pumunta ako Singapore eh. Parang 2 hours siya eh. Tapos balik ka na naman. Tapos laro ka lang, practice. Siguro ito yung last ko, Vietnam, okay din. Sobrang mura ng pagkain. Ang dami rin pwedeng puntahan. Yung kape, lalo. Sarap. Sarap ng mga kape nila. Pagkain din. Basta yung masarap yung pagkain. Okay. Indonesia, okay din. Masarap din pagkain eh. China, medyo... China, nakapaglaro ka? Nakapaglaro. Pero Philippine team kami kay Coach Janik. Okay. So 2 weeks din yun. Okay din. Pero hindi siya... Yung sa pagkain kasi rin ako tumitingin eh. Pag masarap yung pagkain, okay na. Okay. Saan yung medyo weird na lugar na napunta mo? Weird. Meron ba? Or hindi na wala naman? Wala naman. Pero lahat masaya eh. Lahat enjoy naman nung pinuntahan ko. Okay. Wala naman siyang parang weird na Okay, sige. Nagiging weird lang naman pag di ka nababayaran eh. Yun lang naman yun eh. Pero pag bayad ka or hindi magiging siyang weird. Kasi may panggastos ka eh. Ang bayaran sa inyo doon, 15, 30? Or depende? Hindi, minsan kasi 2 weeks lang yung liga. 2 weeks lang. So negotiation na yun. Negotiation na pinaka 2K USD, tapos may food allowance, tapos may 1 game bonus. Tapos pag nag-champion, may additional. Ganun yung usapan doon. Okay. Yun nga, ang puhunan mo sa mga ligang yun, yung prolific scoring. You're known as a great scorer. Yun nga, you once sa D-League, former record na ngayon yung 58 points mo. Para sa mga nanonood, para sa mga bata, para sa mga aspirants, ano ang sekreto ng pagiging great scorer? Dapat may counter ka lang sa yung binibigay ng defense eh. Yun lang naman eh. Pero hindi naman ako yung great scorer talaga. Siguro nakakachamba lang din. Hindi naman. Siyempre Pero yun nga, dapat lang may counter ka. Kahit hindi na sobrang fancy. Hindi naman, yung laro ko kasi hindi naman yung sobrang... simple lang. Pero hindi naman kailangan yung sobrang fancy pa. Yung jelly mo, yung mga ganun, yung mga 2 crossover pa, bago iwan, 3, 4, di ba? So, kung kaya ng isa, mas madali. Kung kaya mo naiwan mo siya ng isang crossover, isang between the legs, tuloy mo na. Kaysa yung papahirapan mo pa yung sarili mo na 3 between the legs. Pagod ka pa dun eh. Nainis ka ba sa mga bata pag nakikita mo yung gano'n? Ngayon na medyo fancy. Okay naman. Kaya lang kasi, kung kaya naman nila okay lang. Kaya lang minsan kasi ang pangit na rin tingnan eh. Diba na minsan sobra sa dribble. Yan nga. Pero hindi naman ako sa kanila. Pero parang pwede na kasing i-blow by. Hahatakin ulit. Yung patira na, pero may ginawa ka pang extra move. Pero kasi, ngayon kasi sa sobrang dami na nagtuturo eh. Kasi nung time ko naman, wala naman nagtuturo ng mga skills. Self-taught lang, parang kanya-kanya. Laro lang talaga. Laro lang ng laro. Doon kami natututo eh. Yung laro, kalye, laro ng 2-on-2, 3-on-3, 1-on-1, tapos 5-on-5 pag sa mga practice. Doon lang talaga kami natututo noon eh. Wala talaga nagtuturo ng skills eh. Nung time namin wala talaga. Kasi ngayon, sobrang daming Ano yung take mo sa ganun? Sa mga marami nagtitraining? Okay ba sa'yo yun? Na marami nagtitraining yan? Okay naman. Kaya lang, siyempre, siguro yung tinuturo din nila, dapat yung applicable sa game.
Yung, sana ituro nila yung talagang magagamit. Magagamit kasi, sa laro. Yung iba naman kasi, basta maturo lang, di ba? Yun lang naman. Basta magagamit nila sa game, okay yun. Pero kung hindi magagamit, huwag nila ituro. Pero kasi ikaw yung patunay na simple yan lang. Di mo naman kailangan ng fancy na ano eh. Ikaw, pag napapanood kita, ever since 1-2 dribbles, tira, pull up. Di ba? Ganun. Pwede ka pa rin maging effective with the old school ways eh, di ba? Oo. Tsaka syempre yung kailangan mo rin talaga yung IQ eh. Kasi ako hindi naman talaga sobrang bilis. Tsaka hindi rin ako athletic eh. So yung sa utak din minsan, dapat alam mo kung saan papunta yung kakampi mo, alam mo yung strength niya tsaka weakness para at least maging effective din siya. Kasi hindi lang naman puro ikaw eh, yung kakampi mo rin dapat alam mo kung paano gumalaw. Pahinga muna tayo sa basketball saglit. Punta lang tayo sa mga mga ibang ginagawa mo outside the court. May ilang negosyo ka. Yung nakikita ko sa mga post mo, nagbebenta ka ng bigas. Paano ka napunta sa pagiging sa bigas salesman or parang businessman? Lang yun eh. Parang yung sa akin kasi parang lang siya. Hindi sadya. Kasi nung nag-pandemic, doon ako nagsimula yun. Tumira doon sa bahay ni Esme. So, sa Nueva Ecija yun. Okay. Parang nagbibigas-bigas naman sila doon. So, inalok ako nung mami niya na itry ko raw yung business na bigas. Kasi yung basketball noon, wala talagang basketball noon, pandemic. So, tinry ko. Okay naman. So, doon ako kumukuha sa mami niya ng bigas. Tapos, dinadala dito sa Manila. Tapos, binibenta ko dito. May warehouse ako dyan sa QC. Wow! So, ano kalaki yan? Maliit lang. Siguro, kasya mga 800 sacks. Dami na rin yun. 25 kilos. So, since pandemic, tuloy-tuloy yun? Tuloy-tuloy na. Kasi, parang naman siya eh. Kasi yung bigas, talagang araw-araw kailangan. Kakain talaga yung kanin. Sa Pilipinas, di ba? So, swerte rin na kahit papaano, tuloy-tuloy pa rin yung business. Maraming, kahit papaano, may bumibili rin talaga. Tapos may nasusupplyan na tayong mga kantin. Nice. So, blessing pa rin na kahit papaano may ganong business ako. Saan yan? Sa Nueva Ecija galing yung kanin? Yung right. Yung bigas doon, ginigiling doon, tapos order lang ako sa mami niya. Ayun. Tapos kami na ni Esme yung nagmamanage dito. Kumusta ang pag-juggle ng negosyo tapos syempre pagiging player? Kaya naman Kaya naman isabay. Kasi syempre kailangan maalagaan mo rin yung mga suki eh. Kasi pag one day na delay ka, hindi na sila baka sa iba na kumuha eh. So sasabihin ko lang, may practice ngayon, tapos sa hapon, di-deliver ko. Minsan, nagda-drive pa nga ako ng truck. Talaga? Okay. So, kailangan alam mo rin talaga yung hands-on. Hands-on. Kasi yung sa bigas naman, maliit lang yung kita mo eh. Dapat lang maraming umu-order. Volume. Okay. Kasi, yun nga, pag tinaasan mo naman yung presyo, wala nang bibili sa'yo. Pag binabaan mo ng mababa, ang daming bumibili. Kaya yun yung sa amin kasi diretso naman yung sa amin eh. Diretso sa amin sa supplier. So, kaya yung bigas namin, konti lang yung price na para mabilis yung ikot. Parang nag-time deposit lang ako. Okay. Na mas mabilis. Yun lang iniisip ko. Time deposit siya. Babalik agad. After after 1 month, balik agad siya. Kumita pa. Yun lang yung iniisip ko. At least tuloy-tuloy siya. Cycle na. Kasi hindi naman siya, matagal din naman masira yung bigas. So, parang di naman din talaga, parang kailangan din talaga ng tao na everyday. Lalo na sa Pilipinas. Oo, lalo sa kanin Pilipinas. tayo. Kung sa Amerika ka nagbenta, hindi mabibenta yan, di ba? Kasi puro tinapay doon, bira mag-rice. So, swerte rin na kahit paano, nakilala ko yung asawa ko. Okay. Na sila yung may ganun. Kahit paano. Yung nabanggit mo pa, isa mo pang investment, meron kang bar, Old Times Bar, dito rin sa Quezon City. Gaano kahirap yung may bar ka, tapos gusto mo uminom, pero in season, mahirap uminom? Siguro pa isa-isa lang, pwede naman. Pero
hindi na rin ako ganun kalakas uminom eh. Dati siguro pwede. Pero ngayon, ano na lang talaga, paisa-isa. Naalagaan ko na rin yung health ko kasi lalo may family na. Exactly. Kasi yun na lang eh, pag nagkasakit ka, mas mahirap, maiwan mo yung anak tsaka asawa mo. Parang gusto ko sila makita, gusto ko yung anak ko makita na maging basketball din, sana. Diba? Kung magkasakit ako, mas mahirap, diba? Yun ang inaano ko, at least may investment na ganun na sa old times. Yun, kayo na lang pumunta. Yun. Sagot natin. Ayan, punta kayo sa old times. 6 o'clock siya open. Yeah. Ano yan, Monday to Sunday. Monday to Sunday, yan. So yun, nabanggit mo na, syempre, gusto mong alagaan yung katawan mo para sa pamilya mo. What's it like to be a family man? Siyempre, may asawa ka, may anak na, yun, kumbaga, you're getting the hang of things pa lang na as a new dad. Kahit pa paano, new dad na, yun, pinagsasabay mo sa career mo. Siyempre, yung una talaga ang hirap eh, yung first 2 months. Talagang sobrang bantay ako nun. Kasi parang pag minsan tinitingnan mo, hindi humihinga. Titingnan mo agad, di ba? Yung maliit pa lang siya. Ngayon, ang kulit na. 3 years old na siya eh. So, ang saya, ang sarap sa feeling na magka-family pala. Na nakikita mo siya, lumalaking mabait. Yun. Pero sobrang kulit kasi 3 years old tapos lalaki pa. Eh, gusto ko nga siya mag-sports kaya lang bawal pa raw. So, kailan pa daw pwede? Next year? Next year pa. 4 years. 4 years old daw. So, enroll ko siya, mga swimming, basketball siguro, football, lahat ng pwedeng sports na pwede niyang laruan para at least multi-sports siya. Okay. Pero kahit anong gusto niyang sport? Oo, kahit ano. Hindi ko naman siya pilitin na mag-basketball pero yun talaga dapat yung gawin niya. Parang ganun na. Okay. Kasi syempre, doon ka. Kaya itong sa PBA, pinapanood ko talaga siya. Sabi ko, para at least ma-feel niya. Na ano yung nasa court, ganyan. Makita lang niya. Kasi malaking bagay yun eh. Kuwari, lumalaki siya. Makita niya na, yung tatay ko pala, PBA player di ba? Ganun. So, at least maging proud din siya. Saka lahat naman to ginagawa ko para sa kanya. Sa kanila, ng asawa ko. Yeah, speaking of gusto kanya mapanood or gusto mo siya na mapanood kanya, ano yung gusto mo pang patunayan sa kanya, sa mga fans, sa mga nanonood na nagsasabi na, matanda na to, dapat ibigay na to. Ibigay na nito ang spot niya sa ibang mas bata. Siguro, yun nga, gusto ko lang ipakita sa anak ko na kaya ko pa. Na kahit hindi man sa PBA, di ba, sa ibang bansa, sinasama ko yan sa Thailand. Nice. Sinasama ko sila. So, pagbigyan kami kwarto, automatic buko kayo ticket, dito kayo. So talagang gusto ko makita niya ako na naglalaro ng basketball. Ito sa PBA, lalo nga. Siyempre, ito yung pinaka-highest level na dito sa Asia, di ba? Ito yung highest eh. So gusto ko na maging proud din siya na, yung daddy mo, nag-PBA, di ba? Nakaka-comeback after 13 years. Parang, siguro ako palang nakagawa nun eh. Di ba? Yung iba, 2 years, 3 years, bago nakabalik. Ako, 13 years. So, parang, yun nga, talagang sobrang blessing na gusto ko rin maging, inspiration sa mga bata na makakanood nito na huwag kayong tumigil na maglaro. Kung hindi kayo nakukuha, hindi kayo nakukuha sa, try out, ganyan. Huwag kayong tumigil, maglaro lang kayo ng maglaro. Hanggang mahasa yung skills nyo, mahon yung galing nyo, kung paano kayo atake, kailan kayo titira. Kasi doon mo lang makukuha yun sa laro eh. Yung mga sa skills, ma-apply mo yun pag naglalaro ka. Pero kung skills ka lang na skills, hindi ka maglalaro, hindi mo rin magagawa eh. So talaga ako ang pinapayo ko sa kanila, maglaro ka lang na maglaro. Kahit pick-up game, alumni league, ako, lahat nilalaro ako eh. Lahat nilalaro ko. Panalay, Panalay, hindi ako tumitigil talaga. Akong siguro, iyayain ako ng batch ganito, ganyan. Sige, laro ako. Laruan yun ng laruan. Kasi kahit sa barangay, one-on-one, sa mga streets,
Laruan nyo ng laruan. Kasi doon nyo mahuhon yung skills nyo eh. Banggaan, lahat. ISO. Doon nyo magagawa yung lahat nung gusto nyong gawin. Unti-unti yun. Kasi dapat talaga laro ka ng laro. Yun din yung payo sa akin ni Coach Ronnie, Magsanok. Kailangan, laro ka lang ng laro. Kasi doon mo makukuha yung rhythm mo, yung lahat, pati yung galaw mo, pati yung utak, na paano ka umatake, kung kailan ka titira. Doon din talaga. Yun nga, sana maging lang to, yung inspiration sa mga kabataan na huwag kayong tumigil sa pangarap. Ako, tagal ko nangarap bago makabalik. So, yun, parang blessing din talaga na after 13 or 14 years, nakabalik tayo sa PBA. Hindi ka nga nawalan ng pag-asa? Hindi. Pero, syempre, may time na talaga na gusto mo talagang bumalik. Yun nga, di ba? Yung sabi ko sa'yo, nag-record ako. Yeah. Pero, hindi talaga pinalad eh. Pero hindi ako nag-dwell doon. Hindi ako tumigil. Yun lang kasi sa akin, hindi ako tumigil na, hindi ako nakapag-PBA. Parang, di ba? Magmumukmuk ka sa kanto. Hindi. Everyday talaga kailangan mag-move on ka. Everyday kailangan mo mag-improve. So, yun lang siguro talagang gusto ko lang din maging inspiration to na baka kayo naman maging sa sitwasyon ko, di ba? Na walang kumukuha sa inyo. Humanap kayo ng way na saan kayo mag-improve. Ako, ang nangyari sa akin, sa iba-ibang bansa, doon ko na hone yung skills ko. Tapos sa lahat, alumni league, lahat, ganyan, laruan nyo. Sa barangay, panalay, di ba? Lahat yun, nalaruan ko rin eh. Yeah. So, nakakatuwa lang din na kahit papano, nagpapasalamat din ako dun sa bosses dito sa Titan, tsaka yung coaches na nabigyan din ako nito. So, yun, nabanggit mo Titan, medyo may reputasyon yung former franchise na parang farm team daw. Ano yung ginagawa nyo, or ano yung tingin mong ginagawa nyo na to prevent or stop that notion na farm team kayo na kumbaga you're here to win and you're here to stay sa PBA? Siguro talagang kailangan manalo lang yung team eh. Kasi pag di ka nananalo, yun talaga yung pag-iisipan ka ng farm team eh. Tapos yung mga trades na siguro yung mga trades na medyo unfair or di siya mga ganun. Siguro dun pag-iisipan talaga ng farm team. Pero nakikita ko naman hindi farm team tong Titan eh. So kasi bagong management, bagong coaches. Yun, siguro feeling ko hindi. And finally, kung makakausap mo yung rookie self mo, kung may chance na makausap mo siya ulit, anong sasabihin mo sa kanya? Siguro enjoy the journey lang. Kasi yun naman, kasi dati pag bata ka, medyo emotional ka pa eh. So lahat ng bagay, nakareact ka. So part of growing up eh. Kasi minsan di ka ginamit, di ba, gagalit ka kasi galing kang UE, star player ka, di ba? So yun lang, yung parang enjoy mo lang yung journey. Lahat ng mga kabataan, enjoy nyo lang yung journey ng buhay nyo. Kasi eventually, mananalo ka rin eh. Basta pagsikapan mo, pag-igihan mo, at the end of the day, kahit walang pumansin sa'yo, at least ikaw nag-improve ka. Di ba? Yun lang naman eh. Kasi kailangan talaga pursigido eh. Tsaka pinaghihirapan. Kasi kung hindi mahirap, lahat tayo nandun. Tama, di ba? Yun, sa akin siguro, it took me 13 years bago makabalik. So, sobrang hirap talaga, di ba? So, I'm just happy and blessed na nakabalik talaga. So, ngayon, inuunti-unti ko sa practice. Talagang gusto ko makasabay pa sa mga bata. Tinatry ko talaga na makipag-compete sa practice pa lang. Para at least, talagang andito pa ako. Kaya ko pa. Yun. A great way to end the main part of the interview. Punta tayo sa Don't Skip a Beat. Ito yung parang fast break natin na kailangan mabilis yung sagot. Okay. Kasing bilis ng tira mo sa tres.
Ano lang to? 5 questions lang. Sige. Kailangan mabilis yung sagot mo. Ready ka na? Oh. Sige. Rice businessman or bar owner? Rice. Okay. Anong shade ng red ang mas maganda? Sa Menjola o sa Recto? Uy! Parehas eh. Parehas lang. Parehas. Ayoko mamili doon. Sige. Ayoko mamili. Star player sa ibang Southeast Asian country o bench player sa PBA? PBA pa rin siya. Ano ang mas fulfilling kung sakali? Mag-champion yung 2007 UE team or mag-champion yung 2012 Powerade team sa Philippine Cup? Siguro 2007. 2007 UE. And finally, bigyan mo na 3 words to describe kung paano mo gusto maalala ka ng tao. Hirap yun To describe you. Yun nga, inspiration na lang to the younger players. Yun na lang. Kahit hindi 3 words yun na, lagpas eh, di ba? Okay. Anyway, sige. Yun na lang kasi, yun nga, sinasabi ko lagi na 13 years comeback, di ba? Parang, mahirap din talaga. Mahirap. Lucky 13 yun sa'yo, kumbaga. Tapos number ko pa, 13. Nga po, sakto-sakto. So parang, yun nga, parang feeling ko nga talaga, Meant to be. Yan. So, nakaguhit talaga na, yun nga, yung way. Tapos, syempre, yung drafting ngayon, hindi rin di ba, hindi rin kalalim. So parang, talagang nagtugma-tugma lang. Yun. There you have it, James Martinez. Final message sa Titan fans, PBA fans, sa mga gusto mong pasalamatan. Pinapasalamatan ko yung si Boss Carlo na Huwag na ako, kailangan. Yan. Siyempre sa Titan fans, sana lagi kayong manood sa games. May mga schedule naman. So kita-kita tayo doon. Tapos sa family ko, siyempre kay Levi, tsaka kay Jay, kay Papa Danny, tsaka kay Miko, Paolo, kay Mama Evelyn, kay sino pa ba? Mama Bioli, yan. Tapos sa mga sponsors ko, Sprinto, Sakura Lounge. Shades. Yes. Gusto mo? Bigyan kita. Meron ako dyan. Si Jerome, bigyan mo si Jerome. Drips and Shot. Yan, Drips and Shot. Tsaka Serious Player. Yan. Binigyan ako. Maraming salamat. Thank you sa oras. Thank you.